Mula sa lungsod ng Pitong Lawa may mga kwentong kahanga-hanga, mga pagsubok na kinaya at tagumpay na nagbigay ng pag-asa. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng mga kwento ng inspirasyon, hatid ng bawat San Pableno. San Pablo'y atin ito. Inborn po ako, yung condition ko po is cerebral palsy spastic triplegia. Bali po triplegia kasi ito po napapagana ko. Nagpapasalamat po ako na nadaan siya sa therapy. So ito po yung main panulat, pang-grab, Ito pong left hand ko is, kung makikita niyo po may pagkakaiba siya. And pag hinawakan ko po siya, ito po, nagagrab ko po siya ng firm. Pero pag ito, tinignan nyo, hindi ko po siya So, and yung both po ng extremities ko is nadamay. Premature po ako, 6 months and 3 weeks. So, ang pagkakaalam ko po, 3 weeks din po akong nasa incubator para po matulungan ma-develop pa. Sa bahay po, minulat na ako na ganito yung buhay mo, na ang condition mo is panghabang buhay na. I'm blessed din po kasi ang father ko ay isang SPED educator. So bago po ako ipanganak, SPED educator po siya. And then nung pinalabas po ako, ironically, so isang PWD yung anak niya. Napaka-dedicated po ng parents ko. Hindi po sumagi sa kanila na ipasok ako sa SPED. Ang gusto po talaga nila regular. So nag-decide po sila, una, yung papa ko po tumigil po sa pagtatrabaho para samahan ako. Hanggang grade 4 po ako noon. And then, nung nawalan po ng trabaho ang mother ko, nagpalit po sila. Bumalik po si papa sa SPED. Hanggang ngayon po, SPED teacher po siya. And then yung mother ko naman po yung nag-assist sa akin sa school hanggang makagraduate po ako this Maghapon ko po siyang kasama sa school, pero nasa labas lang po siya ng classroom in case na kailangan pong may gawin sa labas, may activities sa labas, or may emergency, nandun lang po. Pero sa classroom po, mag-isa lang po ako. Lahat naman po ng student ay may pinagdadaanan, hindi po madali talaga yon. Yung puyat, yung kaba, yung pagod sa pag-aaral, yung doubt, mental stress. So, lang po, prayers lang po talaga. Kasi naniniwala pa ako na divine intervention po talaga eh. Kasi ganito na ako and then siya po yung umakay sa akin papunta dito. Nilagay niya po ako sa tamang school, tamang family na napaka-faithful and napaka-supportive, loving. Sa mga PWDs po na students na katulad ko, bali, alam ko mahirap minsan pag mag-isa tayo, maisip natin yung gravity ng condition natin and yung reality. Paano na pagkatapos? Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni CJ dahil sa kanyang kapansanan. Subalit sa kabila nito ay naging buo ang pagsuporta at paggabay ng kanyang mga magulang na nagsilbing mga pangunahing inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang pag-abot sa kanyang mga pangarap. Paniniwala ko po bilang isang PWD, malaki po ang epekto ng family support sa mararating ng isang PWD. Kayo po ang magiging main motivation namin. So if nararamdaman po namin na sa bahay tanggap po kami, hindi po kami mahihiyang mag-share ng karanasan namin outside. Ginamit ng Diyos ang mapagkalingang mga magulang ni CJ upang kanyang maging gabay at lakas na nagtulak sa kanya para maabot ang kanyang tunay na potensyal. Hindi ko po in-expect. Sumakam lang do. So lahat po kami gulat na gulat. So nung nalaman ko po na award na po ako, siyempre very grateful po. Personally po, siyempre malaking bagay po sa akin yun. Pero tinitingnan ko po yung award na to as gift sa parents ko. And syempre po sa school, sa pamantasan. And pasasalamat na rin po sa mga tumulong sa akin sa pag-aaral. Mga tito-tita ko, ang scholar po ko ng Laguna, ang CHED po, CHED
Office 4 and Unifas. Sila po yung nagbigay ng award sa akin. So, thank you po. Yung po, bali, yung award pong yun is inaali ko po sa parents ko and sa school more than anything kasi po nagtiwala po sila na kaya ko eh. So for me, that's the least I can do para ibalik yung tiwalang yun. Ngayon, ang batang binuhat ng pagmamahal ay isang inspirasyon nagbibigay lakas at pag-asa sa makakasaksi ng kwento ng kanyang buhay. Ito ang kwento ni CJ at ang kwento ng bawat San Pableño. Ako si Chris Jim Calica, summa cum laude ng Dalubusaan ng Luzon ng San Pablo, isang proud San Pableño.